Si Ravenna ay isang 5,000 taong gulang na dragon na maaaring naging pinakamalakas sa lahat kung hindi lang siya isang ganap na talunan, siya iniisip na parang isang mahina at walang tiwala sa sarili at itinuturing na kahihiyan ng kanyang lahi. Bukod dito siya ay isang vegetarian na dragon na may lakas na tulad ng isang slime na nasa unang antas lamang. Nagsisimula ang kwento sa kabisera ng lungsod na nasa bingit ng matinding panganib at ang hari ng mga demonyo ay nagbanta na ganap na wasakin ang lungsod. Walang tigil ang kanilang digmaan at natatakot ang mga tao na tuluyang mawala ang kanilang tirahan. Sa kanilang desperasyon walang ibang mapagkukunan ng tulong kundi ang isang sinaunang nilalang at ang itinuturing na dakilang masamang dragon na nakatira sa gilid ng kagubatan sa loob ng 5,000 taon, bagamat walang tagalungsod ang nakakita sa kanya ang kanilang kaalaman tungkol sa dragon ay mula sa mga alamat na nagsasabing siya ang isa sa pinakamalalakas na nilalang sa mundo. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa ay nagpasya ang lungsod na lumapit sa dragon upang humingi ng tulong. Ang plano ay mag-alay ng sakripisyo at ang hari ng lungsod ay naghandog ng isang ulila na dalaga na nagngangalang Riyaw bilang isang sakripisyo. Siya ay inihanda para sa misyong ito at pinadala sa sinaunang kagubatan upang gisingin ang natutulog na dragon. Pagdating ni Riyaw sa tirahan ng dakilang masamang dragon ay nagulat siya sa harap nito at ginigising ito ng may paggalang. Ikinwento niya ang paghihirap ng kanilang kaharian at nagmakaawa para sa tulong, inaalok ang sarili bilang sakripisyo at laking gulat niya nang sabihin ng dragon ang katotohanan na siya ay isang herbivore at walang interes sa pagkain ng laman ng tao. Taliwas sa mga alamat ang dragon ay isang mahiyain at duwag na nilalang na tumatakbo sa laban na dahilan kung bakit siya nanatili sa pag-iisa sa loob ng maraming taon. Sa hindi makapaniwala ay nagmakaawa si Riyaw na pag-isipan muli ng dragon ang kanyang alok. Maging ang kanyang sariling katawan ay inalok niya para kagatin ng dragon at upang patunayan ang kanyang kahandaan, ngunit matatag na tinanggihan ng dragon ang alok at ipinakita pa ang kanyang jeta ng mga dahon at prutas bilang patunay. Hindi makumbinsi si Riyaw dahil sa mga kwento ng kagilahilalas na kapangyarihan ng dragon at iginiit niya na ang dragon ay isang nakakatakot na nilalang ng pagkawasak. Sa kabila ng kanyang paliwanag ay nanatiling matibay si Riyaw at umalis siya. Ngunit nagulat ang dragon nang marinig muli ang kanyang tinig. Nang balikan niya ito ay nakita niya si Riyaw na nakahiga sa mga dahon na nag-aalay ng sarili bilang sakripisyo. Napansin ng dragon ang kakaibang enerhiya na nagmumula kay Riyaw at napagtanto na may potensyal siya na maging isa sa pinakamalalakas na salamangkero kung malalagpasan niya ang araw na iyon. Sa puntong iyon ay nakiusap ang dragon na bumalik na si Riyaw sa lungsod at ipinahayag ang kanyang pag-aalala na hinahanap na siya ng kanyang pamilya. Ngunit ipinagtapat ni Riyaw na siya ay ulila at kung babalik siyang buhay, tiyak na papatayin siya ng mga tao dahil siya ang tanging pag-asa ng lungsod. Sa kanyang desperasyon ay inalok pa ni Riyaw ang kanyang kaluluwa kung ayaw ng dragon sa kanyang katawan, ngunit nang patuloy na tumanggi ang dragon ay dumating siya sa sukdulan at hinugot niya ang kanyang espada at naghanda na wakasan ang sariling buhay. Upang mailigtas si Riyaw mula sa kapahamakan ay naisip ng dakilang masamang dragon na si Ravenna na linlangin siya. Sinabi niyang nakonsumo na niya ang bahagi ng kaluluwa ni Riyaw at ang natitira na lang ay ang kanyang katawan. Paniwalang paniwala si Riyaw sa kasinungalingang ito at agad na nangako bilang alagad niya at handang gawin ang lahat para sa kanya. Sinabi ng dragon na bumalik na siya sa lungsod ngunit dahil napakalayo nito ay napilitan ang dragon na iwan ang kanyang tirahan sa unang pagkakataon sa loob ng 5,000 taon upang samahan si Riyaw pabalik. Habang naglalakbay ay nakatagpo nila ang iba't ibang mga halimaw. Dahil wala siyang kakayahan sa pakikipaglaban ay ginamit ni Ravenna ang kanyang napakalaking sukat upang takutin ang mga banta, nang sa wakas ay nakarating sila sa lungsod at inihanda ng dragon ang sarili para sa pagtanggi o pag-atake, ngunit laking gulat niya nang salubungin siya ng mga tao ng may malaking karangalan at respeto. Sinabi niya sa hari na tinanggap na niya ang kanilang sakripisyo at wala nang dapat ipadala pang iba at nangako siyang pag-isipan ang kanilang hiling. Kahit alam niyang wala siyang kakayahang labanan ang hari ng mga demonyo at kailangan niyang maghanap ng bagong hideout upang umiwas sa mga tao. Bago siya umalis ay napagtanto niyang patuloy na mamaltretuhin si Riyaw kung iiwan niya ito sa lungsod, kaya't nilinlang niya muli ang mga tao at sinasabing ang dahilan ng kanyang consideration ay dahil si Riyaw ang perpektong sakripisyo at dahil dito, sinimulan siyang tretuhin ng mga tao ng may respeto. Gayunpaman ang prinsipe ng lungsod ay nagalit at sinabing hindi siya papayag na mamatay si Riyaw sa ganitong paraan. Inalok pa ng prinsipe ang kanyang sariling kaluluwa bilang kapalit ng kay Riyaw.
ipinaalam niya na mas nanaisin pa niyang masira ng hari ng mga demonyo ang kanilang lungsod kaysa makita si Riao na mamatay. Samantala naniwala si Riao na siya na ngayon ay alagad ng dragon at may responsibilidad na protektahan ang kanyang master. Pinagbantaan niya ang prinsipe na huwag saktan si Ravenna at sinabing haharapin niya ang prinsipe kung magtangkang magtaksil ito. Habang naghahanda ang dragon na umalis at doon may isang bagong banta ang dumating, isang grupo ng mabangis na lobo ang sumalakay sa lungsod at sinubukan ng dragon na takutin ang mga lobo gamit ang kanyang laki at pinalaki ang kanyang sarili upang maitago ang kanyang takot. Ngunit hindi ito iniinda ng mga lobo na lumilibot sa kanya at sa takot at kawalan ng magagawa ay napaiyak si Ravenna. Alam niyang hindi niya kayang talunin ang mga ito at laking gulat niya nang biglang humarap si Riao gamit ang kanyang espada. Ipinakita ni Riao ang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban at tinalo ang mga lobo sa isang atake lamang. Napahanga si Ravenna sa galing ni Riao at inihayag na siya ay may potensyal na maging isa sa pinakamalalakas na salamangkero na nakita niya sa loob ng 5,000 taon. Matapos ang laban ay yumukod si Riao sa harap ng dragon at muling nangako bilang kanyang alagad. Matapos ang tagumpay laban sa mga lobo ay bumalik si Ravenna sa lungsod ngunit sa halip na matuwa, lalo pang natakot ang mga tao sa kanya at naniniwalang siya ang nagpabagsak sa grupo ng mga lobo. Alam ni Ravenna na walang sino man ang makakaintindi sa kanyang totoong kalagayan. Gayunpaman ay naalala niya ang kabutihan at pag-aalala ng prinsipe para kay Riao kaya't napagpasyahan niyang ipaliwanag ang totoong nangyari sa prinsipe at umaasang maiintindihan nito. Nang kausapin niya ang prinsipe ay hinarap niya ang pagdududa at kawalan ng tiwala nito. Sinabi ng prinsipe na ang kapangyarihang ipinakita ni Riao ay hindi pangkaraniwang tao at inakusahan si Ravenna na iniiwasan ang kanyang responsibilidad na harapin ang hari ng mga demonyo. Uminit ang kanilang pag-uusap at sinabi ng prinsipe ang masakit na salita laban kay Ravenna. Hindi matiis ni Riao ang pang-iinsulto sa kanyang master kaya't nagalit siya at nagbanta na patayin ang prinsipe, ngunit pinigilan siya ni Ravenna at ipinapaalala sa kanya na kaibigan niya ang prinsipe at tinanggihan ito ni Riao. Iginiit na hindi sila magkaibigan dahil madalas siyang itinataboy ng prinsipe mula sa palasyo. Bagamat madalas itaboy ng prinsipe si Riao mula sa palasyo at ipinaliwanag nito na ginagawa niya ito upang masiguro ang kaligtasan niya, ikinwento ni Riao kung paano siya tinutulungan ng prinsipe na tulad ng pagbibigay ng mga bagong damit upang makatakas, ngunit tuwing bumabalik siya ay sinasalo ng prinsipe ang parusa mula sa kanyang ama na pinapalo ito sa halip na siya. Gayunpaman ay paulit-ulit pa rin siyang sinusubukan na paalisin ng prinsipe at napagtanto ni Ravenna na ang mga aksyon ng prinsipe ay bunga ng kagustuhang protektahan si Riao, ngunit iginiit pa rin ni Riao na ito'y dahil gusto ng prinsipe ang kanyang kapalaran at umaasang siya ang maging alagad ng dragon imbes na siya. Idinagdag niya na kung hindi siya papayagan ni Ravenna na patayin ang prinsipe ay nais na lang niyang nanakawan ito. Pumasok siya sa silid ng prinsipe at natuklasan ang isang damit na iniingatan nito para sa kanya sa mahabang panahon, isang simbolo ng walang hanggang pag-aalaga nito. Nangako ang prinsipe na balang araw ililigtas niya si Riao mula sa dakilang masamang dragon at umaasang ang damit na iyon ang magiging proteksyon niya. Matapos ang lahat ng paghahanda sa kaharian at sumakay si Riao sa likod ni Ravenna upang simulan ang kanilang paglalakbay upang labanan ang hari ng mga demonyo. Habang naglalakbay ay nalinlang ni Riao ang isang pambihirang kakayahan na tinawag na dakilang pakpak ng masamang dragon, na nagbigay sa kanya ng kakayahang lumipad ng napakataas at nangamba si Ravenna na tatakot na baka sila'y bumagsak ngunit nanatiling matatag si Riao, na balak harapin kaagad ang hari ng mga demonyo. Upang pigilan siya ay iminungkahi ni Ravenna na kailangan nilang maghanda para sa malaking laban. Ipinapaalala niya kay Riao na natulog siya sa loob ng 5,000 taon at kailangang hasaing muli ang kanilang kakayahan, sa ayaw man o sa gusto ay sumang-ayon si Riao at nagsimula silang maghanap ng angkop na lugar. Narating nila ang Paleo Donor City at ikinwento ni Riao ang kanyang nalalaman tungkol sa kaharian at sa mga nakaraang labanan, ngunit hindi niya binanggit ang isang mahalagang detalye na ang lungsod ay kasalukuyang nasa gitna ng isang digmaan laban sa mga zombie na langaw. Habang papalapit sila sa bayan ay napansin ni Ravenna ang isang maliwanag na ilaw na akala niya'y tanda ng isang maunlad na bayan. Nang malapit na sila ay napagtanto niyang ito pala'y nasusunog at naiinis siya kay Riao sa hindi pagsasabi ng mahalagang impormasyon, ngunit itinuring ni Riao na maliit na bagay lamang ang ganitong digmaan para sa isang dragon tulad niya. Pagdating nila ay inakala ng mga sundalo na sila'y kalaban at agad na umatake at pinigilan ni Riao ang mga halimaw at nagtagumpay sa laban.
Nang bumaba sila ay nakilala ng mga mandirigma ang dakilang masamang dragon bilang si Ravenna. Lumapit ang pinuno ng bayan na si Alliant at malugod silang tinanggap. Nagdesisyon si Ravenna na tulungan ang bayan habang si Riao ay nagpunta sa isang misyon upang labanan ang mga zombie na langaw, samantala ay ibinahagi ni Ravenna ang kanyang hinala kay Alliant, na maaaring may isang tao sa isang tore ang kumokontrol sa mga nilalang upang sila'y muling mabuhay. Hiniling niya na magpadala si Alliant ng mga mandirigma upang hanapin ang mataas na gusali o tore na maaaring pinanggagalingan ng kontrol. Sumunod si Alliant sa kanyang payo at matagumpay na bumalik si Riao matapos patayin ang mga langaw. Nais ni Riao na sumama kay Alliant sa isa pang laban ngunit iginiit ni Ravenna na siya'y magpahinga. Habang natutulog si Riao ng mahimbing at pinagmasdan siya ni Ravenna at napag-isipan na hilingin kay Alliant na alagaan si Riao bilang tanda ng kanyang pasasalamat, upang makabalik siya sa kagubatan at kinagabihan ay nanaginip si Riao tungkol sa kanyang ama at habang sumisigaw siya ng pangalan nito, napansin ni Ravenna ang labis niyang paghihirap. Dumating si Alliant upang magpasalamat kay Ravenna sa kanyang payo at ibinunyag niya na natuklasan na nila ang pinanggagalingan ng mga zombie at tinalo na nila ito. Pinuri ni Alliant ang pagmalasakit ni Ravenna kay Riao at sinabing taliwas ito sa kanyang narinig na siya'y isang napakasama na dragon na mahilig sa dugo at laman. Ipinaliwanag ni Ravenna na hindi siya ganoon at siya'y isang vegan na dragon na walang kakayahang manakit ng kahit sino. Hindi ito pinaniwalaan ni Alliant at iniisip na lahat ng nagawa sa lungsod ay dahil sa kapangyarihan ni Ravenna. Inamin ng dragon na ang lahat ng iyon ay dahil kay Riao at hindi sa kanya. Ipinaliwanag ni Ravenna kay Alliant na wala siyang anumang kapangyarihang ibinabahagi kay Riao na ang lahat ng taglay na kakayahan ni Riao ay sa kanya mismo nagmumula, gayunpaman hindi ito pinaniwalaan ni Alliant at iginiit niyang imposibleng ang isang batang tao ay magkaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan. Ayon kay Alliant ay maaaring hindi isang karaniwang bata si Riao at bagkus isa siyang dakilang salamangkero, bagamat narinig ni Alliant sa mga alamat ang tungkol sa mga dakilang salamangkero. Hindi niya nakita ni isa sa kanyang mundo kaya't naniniwala siyang wala talagang ganoong nilalang. Dagdag pa ni Alliant kung sakaling si Riao ay talagang isang dakilang salamangkero at posibleng ang napakalakas na kapangyarihan nito ang tuluyang sisire sa kanya, sa kalaunan ay maaring siya mismo ang maging isang dragon at napasigaw si Ravenna sa posibilidad na iyon, ngunit pinakalma siya ni Alliant sinabing isa lang itong teorya at walang ebidensyang totoo ito. Sa kabila nito ay nanindigan si Alliant na mapanganib pa rin ang sitwasyon kung ganito kalakas si Riao. Nagmungkahi siya na isama si Riao sa kanyang koponan upang higit na mahasa ang kakayahan nito, habang si Ravenna naman ay bumalik sa kanyang kagubatan. Bago tuluyang mag-usap tungkol dito ay tinanong ni Alliant si Ravenna kung bakit niya kinakalaban ang hari ng mga demonyo. Sinubukan ni Ravenna na ipaliwanag na wala siyang pakialam sa hari ng mga demonyo at wala rin siyang kakayahang harapin ito. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Alliant. Ibinunyag ni Alliant na siya ay isa sa mga dakilang master ng espada ng hari ng mga demonyo at inutusan siyang patayin si Ravenna. Bigla niyang inilabas ang kanyang espada at tinangkang patayin si Ravenna ngunit nagising si Riao at agad siyang inatake. Sa kabila ng taglay na mahika ni Riao ay mas bihasa si Alliant sa espada. Napigilan niya ang lahat ng atake ni Riao at sa huli ay nasugatan niya ito at bumagsak si Riao sa lupa. Habang nilapitan ni Alliant si Ravenna ay muling tinanong niya ang dragon kung bakit siya lumalaban sa hari ng mga demonyo, nang muling tumanggi si Ravenna na sagutin ito at tinangka ni Alliant na saksakin siya. Sa pag-aakala ni Ravenna na mamamatay na siya ay napasigaw siya kaso napansin niyang walang dugong lumabas, ibinunyag ni Alliant na ang kanyang espada ay nagdudulot lamang ng sakit ngunit hindi nakamamatay, patuloy niyang sinaksak si Ravenna na nagmamakaawa na wakasan na ang kanyang buhay kaysa maranasan pa ang matinding sakit. Tumigil lamang si Alliant nang mapansin niyang mahina na si Ravenna at binigyan niya ng babala ang dragon na huwag ipagsabi ang tungkol sa kanyang kahinaan, dahil kung malaman ito na maraming mangangaso ng bounty ang magtatangkang patayin siya, ipinunto niya na si Ravenna ang may ikalawang pinakamataas na bounty sa buong mundo. Nagmakaawa si Ravenna tungkol kay Riao subalit iminungkahi ni Alliant kung paano mawawala at ang batang babae. Bago umalis sinabi niya kay Ravenna na sabihin kay Riao na ang sakit na naramdaman nito ay isa lamang panaginip at paggising ni Riao, masaya siyang makabalik sa piling ng kanyang master. Gayunpaman ay napansin niyang may malaking pagbabago kay Ravenna at siya ngayon ay mukhang mas maliit, halos katulad ng isang butiki at hindi niya mapigilan ang pag-usisa kung ano ang nangyari sa kanyang master.
Naalala ni Ravenna ang payo ni Alliant mula sa nakaraang araw na dapat siyang uminom ng isang potion upang lumiit ang kanyang katawan, nang sa gayon ay hindi siya makaakit ng atensyon at maprotektahan si Riao. Nahihirapan si Ravenna na ipaliwanag ang kanyang bagong anyo kay Riao at sa huli, nagpasya siyang sabihin na lumiit ang kanyang katawan upang bawasan ang bigat at higit pang mapalakas ang kanyang kakayahan. Ipinaliwanag niya na ang pagbawas sa timbang ay isang mahalagang hakbang sa pagpapahusay ng kanyang lakas. Tinanggap naman ni Riao ang paliwanag kaso nanatiling balisa dahil sa kanyang naisip na nakita noong nakaraang gabi na si Alliant ay umatake kay Ravenna. Sinubukan ni Ravenna na kumbensihin si Riao na ang lahat ng nakita niya tungkol kay Alliant ay isang panaginip lamang. Ipinapaalala niya kay Riao ang kabutihan ni Alliant, kung paano siya nagmalasakit at nagbigay ng bagong sandata. Nilinis pa ang kanyang mga damit at iginiit ni Ravenna na mabuting tao si Alliant at walang dahilan para harapin ito ni Riao. Habang naglalakbay sila ay abala naman ang mga mamamayan ng Alliant Village sa pag-aayos ng pinsalang dulot ng nakaraang laban. Bigla silang nagkaroon ng di inaasahang bisita na si Alod at ito ang prinsipe mula sa bayan ni Riao. Pumasok si Alod na galit at idineklarang hanap niya si Ravenna upang patayin ito at iligtas si Riao. Sa simula ay inakala ng mga taga-baryo na isa lang siyang manggagawang tutulong sa pagkukumpuni. Ngunit nang subukan niyang ipaliwanag ang kanyang layunin na isang pader ang biglang bumagsak at muntik nang madaganan si Alod, agad na sumaklolo si Alliant na pinigilan ang pader bago ito bumagsak sa prinsipe. Sinabihan niya si Alod na masyado itong mahina upang iligtas kahit ang sarili nito lalo na si Riao at iminungkahi na bumalik na lang ito sa kanilang bayan. Sa kabila ng lahat ay determinado si Alod na mag-ensayo ng mabuti upang lumakas at mailigtas si Riao. Nagmakaawa siya kay Alliant na sanayin siya at bagamat binalaan siya ni Alliant tungkol sa matinding hirap ng pagsasanay ay pumayag ito. Nagsimula ang ensayo ni Alod ngunit agad din siyang napagod. Binigyan siya ni Alliant ng mga halamang gamot upang palakasin ang kanyang katawan ngunit sinabihan din siyang sumuko na lang at bumalik sa kanilang bayan. Samantala sa kagubatan ay nakakita si Ravenna ng isang kuneho na kumakain ng mga dahon. Gutom na gutom siya at umaasa na makakahanap ng mga halamang maaaring kainin. Subalit inakala ni Riao na gustong kainin ni Ravenna ang kuneho at nagpaliwanag si Ravenna na isa siyang vegetarian at walang balak pumatay ng inosenteng nilalang. Hirap tanggapin ni Riao na ang kanyang bayani ay hindi kayang kumain ng laman ng tao, ngunit upang hindi siya mabibigo ay nanatiling gutom si Ravenna. Biglang sinalakay sila ng mga human traffickers at inakala ng mga kriminal na isang ordinaryong butiki lang si Ravenna at may balak silang patayin siya para sa gantimpala. Habang ikakalakal naman si Riao at bagamat handang lumaban si Riao ay pinigil muna siya ni Ravenna. Ngunit nang ang mga trafficker ay nagsalita ng masasakit na salita, hindi na kinaya ni Ravenna ang galit at pinayagan niya si Riao na ipagtanggol sila at sa isang banayad na kilos ng kanyang daliri ay pinatalsik ni Riao ang isa sa mga trafficker papunta sa kalangitan, napagtanto ng mga kriminal ang kanilang pagkakamali at humingi ng tawad. Itinanong ni Ravenna kung nasaan ang mga bihag ng mga trafficker at dinala siya ng mga ito sa kanilang kuta at pinalaya niya ang lahat ng mga bihag. Inutusan niya si Riao na ihatid ang mga ito sa pinakamalapit na bayan at bagamat ayaw siyang iwan ni Riao, napapayag siya nang sabihing ang tungkulin na ito ay bahagi ng kanyang pagsasanay. Habang wala si Riao ay nagplano si Ravenna na maghanap ng makakain para sa kanyang sarili at habang naghahanap ng mga edible na halaman, aksidente siyang napadpad sa isang gutom na halimaw na natrap sa ilalim ng kuweba. Nang magtangkang kainin siya ng halimaw ay sumigaw si Ravenna ng pangalan ni Riao. Lumapit ang nilalang ngunit tumakbo si Ravenna upang umiwas at sinabi ng halimaw na huwag tumakbo ngunit sa kanyang pagtakbo, nag-trigger siya ng isang patibong at muntik nang tamaan ng isang ulan ng mga palaso. Nahabol siya ng nilalang na ipinaliwanag na sinubukan nitong babalaan siya tungkol sa mga patibong. Sa halip na saktan siya ay inabutan siya ng nilalang ng isang mansanas at sinabing kainin ito. Pagkatapos bigyan si Ravenna ng isang bangkos ng prutas nagpasalamat ang dragon at sinabi na inakala niyang isa itong masamang halimaw, ngunit lumalabas na napakabuti pala nito. Ipinaliwanag ng nilalang na nararamdaman niya ang presensya ng isang napakalakas at mapanganib na tao sa itaas. Sinabi ni Ravenna na marahil si Riao iyon at kahit na malakas si Riao ay isa lang siyang tao at napakabait niya. Ibinahagi ni Ravenna na siguradong maingay sa lugar na iyon dahil sa mga tulisan, ngunit binanggit ng nilalang na wala nang dumarating doon dahil wala ng kayamanan. Bigla itong umiyak at iginiit na gusto na nitong lumabas kaso hindi niya magawa at nang tanungin ni Ravenna kung bakit,
itinuro ng nilalang ang isang painting sa dingding at ipinaliwanag nito na siya ang Diyos ng pangangaso sa lupaing iyon. Matagal ng panahon nang bumaba siya upang turuan ang mga tao ng kasanayan sa pangangaso. Nagsimula siyang sambahin ng mga tao kaso matapos nilang ma-master ang kanilang kakayahan, kinalimutan siya ng mga tao at naiwan siyang mag-isa at maaari lamang siyang lumabas kung may tinuturuan siya, kaya't matagal na siyang nakakulong doon. Naawa si Ravenna sa Diyos at nag-alok na siya ang turuan nito sa pangangaso at labis itong ikinatuwa ng Diyos. Gayunpaman ay binalaan siya ni Ravenna na hindi siya mahusay sa pag-aaral ng mga bagay-bagay. Tumawa ang Diyos at sinabing walang masamang estudyante kundi masamang guro lang. Kinuha nito ang whip at ipinahayag na gagawin siyang pinakamalakas na mangangaso sa kasaysayan sa loob ng 3 oras. Nagsimula ang unang leksyon sa pisikal na pagsasanay at sinabi ng Diyos na ang malakas na katawan ay mahalaga para sa isang mangangaso at inutusan si Ravenna na gumawa ng 200 sit-ups. Sumang-ayon si Ravenna kaso nang humiga siya at gumugulong siya sa kanyang tagiliran dahil sa kanyang malapalatang mga tinik, ipinaliwanag niya sa Diyos na hindi siya makahiga ng diretso sa likod at ang mga pamamaraan nito ay hindi bagay para sa isang malaking dragon tulad niya. Medyo nairita ang Diyos na sinabing hindi pa kailanman nabigo ang kanyang mga pamamaraan sa loob ng libu-libong taon ng pagtuturo sa mga tao. Iginiit ni Ravenna na isa siyang dragon at hindi tao kaya't bumagsak ang unang leksyon. Sa susunod na leksyon ay ipinakilala ng Diyos ang training sa balanse at pinapatawid siya sa isang tulay na gawa sa kahoy. Iginiit ni Ravenna na babagsak iyon dahil sa kanyang bigat subalit hinahampas ng Diyos ang latigo at sinabing tumapang siya. Sinubukan ni Ravenna at tulad ng inaasahan ay gumuho ang tulay sa ilalim ng kanyang bigat at bumagsak siya sa lupa. Lalong nainis ang Diyos na binanggit hindi pa kailanman bumagsak ang tulay para sa isang tao at nagtataka kung bakit. Matapos sabihin na walang gain kung walang pain at inayos niya ang tulay gamit ang kanyang kapangyarihan at pinabalik si Ravenna, na muling bumagsak. Sinundan ito ng maraming iba pang leksyon tulad ng archery at paggawa ng traps, pull-ups at paghabol sa kuneho at sa bawat leksyon ay matagumpay na nabigo si Ravenna at sa isang nakakatawang punto ng pagsasanay, nasipa pa ni Ravenna ang kanyang sarili nang hindi niya mahuli ang kuneho na dapat niyang habulin. Sa huli ay ipinasailalim siya ng Diyos sa isang obstacle course kung saan na kapag nabigo siya ay isang dinamita ang sasabog. Habang nagtataka si Ravenna kung nagtatrabaho ba ang Diyos para sa mga terorista, nagsimulang mawala ang epekto ng potion na nagpapaliit sa kanya. Bumalik siya sa kanyang orihinal na laki at tuluyang tinamaan ng pagsabog na tinangay siya papalayo. Kinagabihan ay sumuko na ang Diyos at naguguluhan siya kung paano hindi natuto si Ravenna ng kahit ano sa loob ng 8 oras. Sinimulan niyang questionin ang kanyang sariling karera bilang guro at nataranta. Sa wakas ay napagpasyahan niyang bigyan si Ravenna ng bahagi ng kanyang kapangyarihan, na nagbigay sa dragon ng kakayahang pahabain ang kanyang mga kuko at ipinahayag niyang pumasa si Ravenna sa pagsasanay. Matapos ito mabilis na bumalik ang Diyos sa kanyang kuweba at inutusan si Ravenna na huwag ipagsabi ang tungkol sa kanya. Nangako naman si Ravenna na hindi sisirain ang reputasyon ng Diyos at naghintay ng pagbabalik ni Riao sa pagsikat ng araw at kinabukasan. Ginigising ni Riao si Ravenna at masayang iniulat na matagumpay niyang natapos ang kanyang misyon at bukod dito, nakalap niya ang impormasyon tungkol sa isang kalapit na lungsod na tinatawag na Thin na tanging kanal ng tubig lamang ang proteksyon. Sinabi ni Riao na masasayang kung pababayaan nilang masira ang lungsod na ito ng hukbo ng hari ng mga demonyo at iminungkahi na dapat nilang sakupin ito. Sa kabila ng pagtutol ni Ravenna ay itinakda ni Riao ang kanilang landas patungo sa Thin at habang papalapit sila sa lungsod, umiinom si Ravenna ng potion mula sa Paleo Donor City upang lumiit muli. Paglabas nila sa kagubatan ay humanga siya sa tanawin ng lungsod at biglang ipinakita ni Riao ang isang papel at iminungkahi na magpadala sila ng deklarasyon ng dominasyon ng dakilang masamang dragon sa lungsod, ngunit agad itong tinanggihan ni Ravenna at ipinapaalala kay Riao na hindi sila dapat makipag-away ng hindi kinakailangan sa mga tao, dahil nais niyang bumuo ng alyansa laban sa hari ng mga demonyo. Nagpatuloy sila sa paglalakbay papunta sa lungsod at gumamit si Riao ng kanyang espesyal na mahika sa mata, na kumpirma na ang lungsod ay balot ng isang mahiwagang barrier na hindi nagpapapasok ng mga tagalabas na walang pahintulot. Dagdag pa ni Riao ang barrier na ito ay itinayo ng tagapagbantay na tinatawag na Water Saintes. Pinuri ni Ravenna si Riao sa pagtutok sa mahalagang impormasyon, kaso biglang narinig nila ang tinig ng isang babae na nagsabing hindi malugod na tinatanggap ang dakilang masamang dragon sa lungsod ng Thin.
sinabi nito na dapat silang umalis at sinubukan ni Ravenna na ipaliwanag na hindi siya masama. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng babae na tinawag siyang manloloko sa pamamagitan ng pagiging maliit na dragon at paggamit ng mahika ni Riao. Biglang nawala ang tinig ng Water Saintess at bumagsak ang barrier ng lungsod at napagtanto ni Ravenna na ginamit ni Riao ang kanyang mahika upang takutin ang Water Saintess, na nagdulot ng labis na pag-aalala sa kanya tungkol sa hinaharap. Pagpasok nila sa lungsod at napansin nila ang mga tao na nakatitig sa kanila ng may kaba, inutusan ni Ravenna si Riao na magpanggap bilang isang animal tamer at siya bilang alagang dragon na marunong magsalita. Napawi ang takot ng mga tao at iniisip na dumating sila para sa kanilang pista. Isa sa mga lokal ang nag-alok na ipakita ang lungsod at tinulungan silang makahanap ng maayos na tirahan. Ikinwento nito ang kasaysayan ng lungsod na dating isang tuyong disyerto hanggang sa dumating ang Water Saintess, na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang maglikha ng mga ilog at infrastrukture para sa lungsod. Matapos silang magpahinga sa kanilang tinutuluyan ay napagpasyahan ni Ravenna na linawin ang mga bagay sa Water Saintess. Sinabihan niya si Riao na manatili sa loob ng inn habang siya'y naglalakad-lakad sa lungsod upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng Water Saintess. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap ay bigo siyang matagpuan ito na pagod at nauuhaw. Naisipan niyang kumuha ng tubig sa isang inn at di niya alam, ang Water Saintess ay nakatago sa loob ng tasa ng tubig, takot na takot sa presensya ng masamang dragon. Nang makita siya at agad na tumakbo ang Water Saintess at nagtago sa isang balon, ngunit nang mapunta rin doon si Ravenna ay tila sinasadya ng tadhana na magtagpo sila at iwas na iwas si Ravenna sa tubig ng ilog dahil narinig niya ang kwento na may spell ito na nilikha ng Water Saintess, na nagpapalason sa sinumang itinuturing niyang kaaway na tulad ng mga demonyo at halimaw. Ang Water Saintess ay patuloy na tumatakas ngunit sa huli ay wala nang ibang pagpipilian si Ravenna kundi uminom mula sa ilog at habang nakaupo sa tabi ng ilog at naririnig ang kanyang kumakalam na sikmura, nilapitan siya ng ilang mga bata at inalok ng mansanas at masaya siyang tumanggap, ngunit biglang lumabas ang Water Saintess mula sa ilog sa anyong tao. Galit na galit at sinabi nitong hindi niya hahayaan si Ravenna na kainin ang mga bata at sinubukan ni Ravenna na magpaliwanag. Ngunit pinaalis ng Water Saintess ang mga bata at sinabing hindi niya papayagang may masaktan mula sa lungsod at nagpaliwanag si Ravenna na wala siyang intensyong sirain o saktan ang sinuman. Gusto lang niyang bumalik sa kanyang inn at makakain ng maayos at tinitigan siya ng Water Saintess at nagtanong kung totoo ang sinasabi niya. Ipinaliwanag ni Ravenna na hinahanap niya siya upang linawin ang kanilang hindi pagkakaunawaan at hilingin na ibalik ang barrier ng lungsod. Sinabi ng Water Saintess na mali ang taong kausap niya at isa lang siyang simpleng babae, ngunit tiniyak na magagawa ng Water Saintess na maibalik ang barrier sa lalong madaling panahon at pagkatapos, hinalayan niya si Ravenna pabalik sa inn at sinabing umalis na siya kinabukasan. Tumakbo ito palayo at pilit na nagpapanggap bilang isang ordinaryong babae, ngunit halatang nabigo sa pagtatago ng kanyang lihim bilang Water Saintess at pagpasok ni Ravenna sa inn. Nakita niyang nasa ilalim si Riao ng isang sage training mula kay Naruto. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito at ipinaliwanag ni Riao na siya'y nagsasanay ng stillness. Ayon sa tagubilin ni Ravenna na manatili sa kwarto at gayunpaman, malayo pa siya sa nais na antas ng katahimikan at ipinaliwanag ni Ravenna na hindi naman niya sinasabing kailangang maging malalim ang kahulugan noon. Iminungkahi niyang magpahinga si Riao kinabukasan na maglaro kasama ang ibang mga bata at matuto ng mga kaugalian ng tao. Nag-alangan si Riao at sinasabing hindi niya maaring pagkatiwalaan ang mga tao dahil nagsasamba ang mga ito sa isang demonyong nagpapanggap na Water Saintess. Ipinaliwanag ni Ravenna na marahil mabuting tao ang Water Saintess at sa katunayan ay maging si Riao ay sumasamba sa isang masamang dragon na tulad niya. Matapos ang usapan ay natulog sila at tinapos ang araw at samantala. Sa kalangitan sa itaas ng Thin ay lumitaw ang kanang kamay ng hari ng mga demonyo na isang dakilang dragon kasama ang kanyang anino ng kasamang tagapayo. Tinitigan nila ang barrier ng lungsod at sinabi ng dragon na napakahina na ng barrier. Nagtaka kung bakit hindi nakayanan ng kanilang mga tauhan na sakupin ang lungsod at nagsalita ang anino. Nagsasabing mukhang mas mahina ang barrier kaysa dati at nagtanong kung may nangyari sa Water Saintess na tagapagtanggol ng lungsod. Sinabi ng dakilang dragon na wawasakin niya ang lungsod kinabukasan dahil hindi siya marunong ng pasimpleng pagsalakay. Sinimulan niyang ihanda ang kanyang marcha at kinabukasan, ginigising ng Water Saintess si Ravenna at Riao sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang waitress na nagdala ng almusal.
Ngunit agad siyang pinapahiya ni Riao sa pamamagitan ng pagsubsob ng mukha nito sa sahig at dahil dito, natapon ang tubig at lumiit ang water saintess at patuloy niyang iginigiit na isa lamang siyang ordinaryong waitress at ipinakita ang dalang almusal na isang tumpok ng bulok na gulay na kinuha mula sa basurahan. Halatang tinutokso niya si Ravenna kaya't isa pang hampas sa ulo mula kay Riao ang natanggap niya bago siya naging tubig at tumakas na parang duwag, handang-handa si Riao na habulin ang water saintess ngunit pinigilan siya ni Ravenna. Ipinaalala niya na gamitin lamang ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan at hindi para sa mga walang kabuluhan na away. Pinagbawalan niya si Riao na gamitin ang kanyang kapangyarihan maliban kung para sa sariling depensa. Nagbigay si Ravenna ng mahabang talumpati upang turuan si Riao kung paano maging mabuti sa kapwa at itinuro ang kahalagahan ng kabaitan. Pinapasigla niya ito sa pamamagitan ng pagsasabing ipinagmamalaki niyang maging guro niya at sinabihan niya si Riao na lumabas at maglaro kasama ang mga bata bilang kanyang misyon para sa araw na iyon. Sumang-ayon si Riao at masayang tumakbo palabas upang tuparin ang kanyang misyon. Samantala ay nagdesisyon si Ravenna na habulin ang water saintess upang alamin kung ano ang motibo sa kanyang panunukso. Habang lumalabas siya ng kwarto ay naapakan niya ang isang tubig sa sahig na biglang hinatak siya pababa patungo sa isang malalim na katawan ng tubig. Napagtanto niyang ito ay gawa ng water saintess na tinangkang lunurin siya at samantala ay naramdaman ni Riao na biglang nawala ang enerhiya ni Ravenna. Nag-isip siyang bumalik ngunit napansin ang ilang bata at naalala ang kanyang misyon, nilapitan niya ang mga bata at nakipag-usap. Tinanong siya ng mga bata tungkol sa maliit na dragon at naisip niyang bukod kay Ravenna at sa mga dakilang dragon, mayroong maliliit na dragon na naglalaro kasama ang mga bata at sinabi ng mga bata na maglaro sila ng isang laro kung saan kailangan nilang hanapin ang maliit na dragon. Natuwa si Riao at sumang-ayon at bigla namang pumasok sa lungsod ang dakilang puti na dragon ng hukbo ng hari ng mga demonyo. Nagdeklara ito na ang mga tao ay dapat maghanda sa galit ng hari ng mga demonyo kaso tinawag siya ni Riao na inakala niyang ito ang maliit na dragon na sinasabi ng mga bata, at inanyayahan siyang maglaro. Nagulat ang dakilang puti na dragon sa kakaibang asal ni Riao ngunit tinanggap ang hamon, na nagsasabing gagamitin niya ang pagkakataon upang magbigay ng babala sa sinumang susubok labanan ang hukbo ng hari ng mga demonyo. Habang nagpapaliwanag siya ay mabilis na niskip ni Riao ang kanyang monologo at binuhat siya gamit ang isang kamay. Tinanong niya kung gusto nitong maglaro ng bounce the ball at itinapon siya pasulong sa pag-asang magbabounce ito, sa halip ay bumagsak lang ito ng malakas na ikinagalit ng dakilang puti na dragon, galit na galit at nagdesisyon ang dragon na sirain ang lungsod gamit ang isang ultimong atake. Lumipad ito pataas upang mag-ipon ng enerhiya subalit sinundan siya ni Riao ay lumipad din pataas at tinanong kung gusto niyang maglaro sa high ground. Hinawakan niya ang buntot ng dragon at iniikot ito gaya ni Goku at binabato pabalik sa lupa ng may napakalakas na puwersa. Sa kabila ng lahat ng pag-asa ni Riao ay hindi pa rin nag-bounce ang dakilang puti na dragon tulad ng kanyang inaasahan, lubos siyang nadismaya. Kaya't nagpasya siyang laruin ito sa pamamagitan ng literal na pagpapahirap sa kanya gamit ang kanyang pambihirang lakas. Pinatumba niya ito ng paulit-ulit na tila tinatawag itong laro ng bounce the ball at samantala, ang Shadow Demon na kasama ng dakilang puti na dragon ay nagpakita ng anyo bilang isang demonyong balang, sinabi nito na siya na lang ang sasakop sa lungsod ng Finn. Sa kabilang banda ay patuloy na nakikipagbuno si Ravenna sa water saintess na sinusubukan na lunurin siya sa loob ng isang bubble ng tubig, ngunit dahil sa mga enerhiyang inilalabas ni Riao mula sa laban at nawalan ng kontrol ang water saintess, at silang dalawa ay nahulog sa isang mahiwagang espasyo ng tubig. Habang bumabagsak si Ravenna ay nagdasal siya kaso biglang lumabas ang isang anino mula sa kanyang kuko na bumuo ng isang maliit na bangka. Tinawag siyang mandiraya ng water saintess at sinubukan na lunurin siya gamit ang isang malaking alon, ngunit ang bangka ay nag-transform bilang isang lobo ng hangin na nagpapalipad kay Ravenna pataas. Sa kalagitnaan nito ay tinitigan ni Ravenna ang water saintess at naalala ang sinabi ni Riao na siya ay isa talagang demonyo mula sa hukbo ng hari ng mga demonyo. Kinumpirma ng water saintess ang kanyang pagiging demonyo ngunit ipinaliwanag niyang ang tanging nais niya ay protektahan ang lungsod at ang mga tao nito. Sinabi niya kay Ravenna na tumigil sa paghabol sa kanya at bumaba na mula sa kanyang buntot, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na spell at gamit ang lahat ng tubig sa lungsod ng Finn upang bumuo ng isang selyo sa paligid ni Ravenna, sinimulan niyang higupin ang mahiwagang enerhiya nito habang sinasakal siya,
iniisip ni Ravenna kung paano siya makakatakas sa pagkakataong ito. Biglang ang anino sa kanyang kuko ay nag-transform muli sa Diyos ng pangangaso mula sa nakaraan, lumabas ito upang sagipin muli ang buhay ni Ravenna ngunit ipinaliwanag nitong may patakaran siya na tumulong lamang ng 2 beses sa kanyang mga estudyante. Tinangka ng Diyos na ituro kay Ravenna kung paano gamitin ang kapangyarihan nito para sa sariling proteksyon, ngunit dahil sa mahiwagang epekto ng Water Saintess at hindi narinig ni Ravenna ang mahahalagang bahagi ng paliwanag, habang patuloy na hinihigop ng Water Saintess ang mahiwagang enerhiya ni Ravenna, na-absorb niya rin ang epekto ng potion na nagpapaliit sa dragon. Dahil dito ay bumalik si Ravenna sa kanyang orihinal na anyo at ang biglaang pagbabagong ito ay nagpabagsak sa selyo ng tubig, at silang dalawa ay bumagsak sa fountain sa gitna ng lungsod ay napaiyak ang Water Saintess, sinasabing nabigo siyang protektahan ang lungsod at kailangang bumalik sa hukbo ng hari ng mga demonyo. Nagsumamo siya kay Ravenna na huwag saktan ang mga tao ng Thin ngunit ipinaliwanag ni Ravenna na wala siyang balak manakit o manira ng kahit ano, sinabi niyang isa lamang siyang kumakain ng damong butiki at hindi ang masamang dragon na iniisip niya, hinimok niya ang Water Saintess na ipagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang tagapagbantay ng lungsod, at pinayuhan siyang huwag gamitin muli ang spell na ginamit niya dahil nakasalalay sa kanyang tubig ang buhay ng mga tao ng Thin. Labis na natuwa ang Water Saintess sa sinabi ni Ravenna at naging magkaibigan sila at naghiwalay sila ng maayos, ngunit bago umalis ay bumalik si Ravenna at binilin sa kanya na huwag siyang tawaging butiki sa harap ni Riao dahil magagalit ito, ngunit biglang napansin ni Ravenna ang isang demonyong balang sa ulo ng Water Saintess. Nagtaka siya kung paano nakapasok ang mababang demonyong ito sa lungsod sa kabila ng barrier at biglang bumabalot ang madilim na aura sa Water Saintess. Nagsimula ring gumalaw ang tubig sa paligid at tanda na ang Shadow Demon ay kinontrol siya, nagsalita ang demonyo sa isip niya at pinapaalala ang lahat ng masasamang nangyari sa kanya at sinasabing siya ay isinilang bilang isang demonyo upang sirain ang sangkatauhan. Ang mga bulong na ito ay nagpalakas sa kanyang puot at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa lupa at tubig upang punuin ng putik ang buong paligid imbes na tubig. Idineklara niya na ilulunod niya ang mga tao ng Thin at gagawing pagkain ang mga ito, at muling kukunin ang kanyang karangalan bilang isang demonyo. Gumawa ang Water Saintess ng napakalaking tsunami ng putik at itinapat ito sa mga tao ng lungsod at handang sirain ang lahat, ngunit sa halip na magalit o masaktan ang mga tao ay nagsimulang magdiwang, pinuri nila ang Water Saintess na sinabing nagdala siya ng matabang lupa sa kanila. Laking gulat ng Water Saintess at ni Ravenna ngunit bago siya makapag-react, lumikha ang Water Saintess ng isang napakalaking bola ng putik. Naghahanda ng tapusin ang mga tao at sa oras na iyon ay tinawag ni Ravenna si Riao na agad sumulpat mula sa bola ng putik. Nang makita niya ito ay tinanong niya kung ano ang ginagawa nito at kung nag-behave ba ito at ipinaliwanag ni Riao na naglaro siya kasama ang mga bata, na nag-invite sa kanya na maghanap ng maliit na dragon at aniya ay nakita niya ang puting butiki at ito ang dakilang puti na dragon at nilalaro ito, hanggang sa naisip niyang pugutan ito ng ulo bilang trepeo ng kanyang tagumpay. Ngunit nang marinig niya ang tinig ni Ravenna at iniwan niya ang lahat at agad na pumunta sa kanya, napaisip si Ravenna kung ano ang iniisip ng mga manunulat habang nilikha si Riao, ngunit nakaramdam siya ng ginhawa na protektado pa rin ng bata ang lungsod mula sa pagiging isang basurang punong putik. Napatingin siya sa paligid at natagpuan ang Water Saintess na nakaupo sa isang tambak ng putik at umiiyak. Nilapitan niya ito at sinabi na handa siyang makinig sa kanyang kwento na maaaring magpapagaan ng kanyang dinadala. Tinanggap ito ng Water Saintess at sinimulan ang kanyang kwento. Ipinahayag ng Water Saintess na daan-daang taon na ang nakalilipas at sumali siya sa hukbo ng hari ng mga demonyo bilang isang bagong recruit, nang humingi siya ng gabay mula sa kanyang mga nakatatanda ay tinanggihan siya ng lahat at tinawag siyang mahina dahil sa kanyang hitsura. Dahil dito ay naglakbay siya ng mag-isa hanggang sa makarating siya sa disyerto na kung saan nakita niya ang isang grupo ng mga tao. Nagpakita siya sa kanila sa anyo ng isang matanda at handang lunurin sila sa tubig ngunit sa halip na tumakbo, pinuri siya ng mga tao at nagpasalamat sa tubig na kanyang dala. Galit na galit siya at sinubukan gumamit ng putik bilang atake ngunit lalo pang natuwa ang mga tao dahil nahanap nila ang matabang lupa. Sinimulan nila siyang sambahin bilang kanilang Water Saintess at hiniling nila ang kanyang basbas upang manirahan sa lupain kanyang pinagpala at sa paglipas ng panahon, itinayo nila ang lungsod ng Thin. Natuwa siya sa paghangang ibinibigay ng mga tao kaya't napagpasyahan niyang protektahan ang lungsod sa halip na sirain ito,
Ngunit sinabi rin niya na isang kabiguan siya bilang demonyo at ang bigat nito ay bumagabag sa kanyang kaluluwa. Tinawag siya ni Riao na sumuko at ibigay ang lungsod sa dakilang masamang dragon ngunit pinigilan siya ni Ravenna. Sinabi niya sa Water Saintess na mabuting tao siya at may pagpipilian pa rin siya at sa puntong iyon, lumapit ang isang batang babae mula sa lungsod at sinabi sa Water Saintess na huminto na sa pag-iyak at inanyayahan siya nitong sumali sa selebrasyon na sinasabing pinagpala niya sila ng matabang lupa. Umalis ang bata kaso lalo pang napaiyak ang Water Saintess at binanggit ang kanilang paniniwalang tinutulungan niya sila at isang patunay kung gaano kalaki ang kanyang kabiguan bilang isang demonyo. Napatingin si Ravenna sa kanyang malungkot na mukha na hinaplos ang kanyang ulo at tinanong kung ano ang mas nais niya. Maging isang demonyo ng hukbo ng hari ng mga demonyo na nagdadala ng pagkawasak o ang Water Saintess na nagdadala ng buhay at pag-asa sa mga tao ng Thin. Habang sinusubukan niyang mapakalma ang sarili at biglang nagdesisyon ang Shadow Demon na si Ravenna ang pinakamalakas na nilalang doon, base sa lakas ng kanyang disipulo ay lumipat ito kay Ravenna. Ang Shadow Demon ay pumasok sa isipan ni Ravenna na sinusubukan na guluhin siya at palakasin ang kasamaan sa kanyang puso. Hindi pinansin ni Ravenna ang presensya ng Shadow Demon sa kanyang isipan at inakala niyang ito'y dahil lamang sa pagkapagod. Sinabi niya sa sarili na sobra na siguro ang kanyang stress kaya't parang nagkakaroon siya ng mga halusinasyon kahit sa gitna ng araw. Biglang lumapit si Riao at nagsasabi ngayon niya nauunawaan kung bakit ayaw ng dakilang masamang dragon na pamumunuan ang lungsod. Aniya walang dahilan para gustuhin ng isang makapangyarihang dragon na mamuno sa mga hangal na tao na sumasamba sa isang mahina at bigong demonyo bilang kanilang Water Saintess. Hinimok niya si Ravenna na umalis na sinasabing hindi bagay sa dakilang masamang dragon na mamuno sa ganoong klaseng mga tao. Bagamat gusto pa sana ni Ravenna na manatili na sumang-ayon siyang umalis at iniisip na mas mabuting iwasan na nila ang anumang gulo para sa Water Saintess at mga tao ng Thin, habang paalis na sila ng lungsod ay biglang tinawag sila ng Water Saintess. Humingi siya ng paumanhin at sinabing ipinangako niya sa mga tao na hindi na niya sila paiiyakan muli. Ipinahayag niyang lahat ay umaasa sa tamer na si Riao na magtanghal sa darating na Thin Festival sa loob ng 3 araw at sinabi niya na kung mananatili sila, makakakain sila ng maraming masasarap na pagkain. Pumayag si Ravenna at sinabing hindi nila bibiguin ang mga bata at nag-isip siya ng maipapaliwanag kay Riao. Ngunit tumugon ang bata na hindi kailangang ipaliwanag ng dakilang masamang dragon ang kanyang plano at susunod na lang siya. Samantala ay patuloy na gumala ang Shadow Demon sa isipan ni Ravenna. Hinahanap ang anumang alaala ng kasamaan upang magamit ito para kontrolin ang dragon. Habang nangyayari ito ay may isang scout mula sa Adventurers Guild ang dumating sa lungsod ng Thin at nagtanong tungkol sa anumang kakaibang pangyayari. Sinabi ng isang matanda na mali ang napuntahan niya dahil ang Thin ay isang tahimik na lugar, at doon ay tinanong niya ito tungkol sa mga inaayos na kalsada. Ipinaliwanag ng matanda na ang pagkukumpuni ay bunga lamang ng performance ng dragon na kasama ng performer. Sinabi niyang nagkaroon ng ilang aksidente kaya may mga nasirang gusali, ngunit wala namang malubhang nangyari at nang tanungin ng scout kung nasaan ang dragon, itinuro ng matanda ang dakilang puti na dragon na nasa labas ng lungsod at dumaranas ng isang trauma. Ang dragon na dating general ng hukbo ng hari ng mga demonyo ay nalilito pa rin sa kanyang bagong papel bilang sunod-sunurang pet ni Riao. Napansin ng scout ang kakaibang sitwasyon at nagpas siyang iulat ito sa kanilang guild at samantala. Sa lungsod ng Paleo Donor City si Alliant ay patuloy pa ring sinasanay si Alod, na pinapasan ang isang napakalaking bato sa buong lungsod. Nakakita siya ng poster na nagsasabing may isang dakilang dragon na nakita sa Thin. Nagduda siya kung si Ravenna ba ito at sinabing kailangan niyang alamin ang katotohanan. Iniwan niya si Alod upang ipagpatuloy ang pagsasanay habang naghahanda siya para sa paglalakbay. Sa kabilang banda ay naglalakad si Ravenna at Riao sa lungsod habang nagsisimula ang festival. Sinubukan ni Ravenna na magtago upang makakain ng damo sa koral ng mga tupa kaso sa hindi inaasahan ay natalo siya ng mga tupa sa pagkuha ng pagkain. Sa gitna ng kanyang pagkatalo at isang bata ang lumapit sa kanya na may dalang food bear at binigyan siya ng pagkain. Masayang tinanggap ito ni Ravenna at nakaramdam ng ginhawa at nagpasalamat si Ravenna sa bata habang patuloy niyang isinubo ang damo gamit ang kanyang malalaking kuko, ngunit biglang dumaan si Riao at nag-alala si Ravenna na baka matuklasan nitong hindi siya ang dakilang masamang dragon na iniisip niya. Sa kagustuhang panatilihin ang ilusyon sa isip ni Riao na nagsimula siyang umarte tulad ng isang tupa at nagbitaw ng tunog na parang ba,
Tinitigan siya ni Riao at biglang kumatok sa sariling ulo at sinasabing marahil sobrang pagod na siya kaya napagkakamalan niyang tupa ang dakilang masamang dragon. Aniya kaya siguro lagi siyang pinapaalalahanan ng dragon na magpahinga ng maayos at naglakad siya palayo. Iniwan si Ravenna kasama ang mga tupa na biglang nagsimula siyang palibutan at agawin ang lahat ng kanyang damo. Sa pagkakataong ito ay nahanap ng Shadow Demon ang isang masamang alaala sa isipan ni Ravenna at ang sandali kung saan kinuha niya ang lahat ng hinog na mansanas mula sa isang puno para sa sarili niya. Hindi iniwan ang iba para sa ibang hayop at dahil dito ay napasailalim si Ravenna sa impluwensya ng Shadow Demon, na nagpalitaw ng kanyang madilim na anyo at sa biglang pagsiklab ng galit, nagpasya si Ravenna na lumaban sa mga tupa para mabawi ang damo ngunit sa halip ay natalo siya ng mga ito. Ang pagkatalo niyang ito ay nagbalik sa kanyang tamang pag-iisip at naitanong niya sa sarili kung bakit siya nagalit. Lumapit ang bata at sinabing dapat siyang sumama sa kanya upang makilala ang malaking dragon sa labas ng lungsod. Naguluhan si Ravenna na hindi niya alam na may iba pang malaking dragon bukod sa kanya. Nangako ang bata na ipakikilala siya sa dakilang puti na dragon kinabukasan ay ipinakita ng bata ang dakilang puti na dragon kay Ravenna. At tinanong ni Ravenna kung ito ang nilalang na kasama ni Riao sa paglalaro at kinumpirma ng bata ang hinala niya. Nilapitan ni Ravenna ang dakilang puti na dragon upang magpakilala. Sinabi niya na kung nagdulot man ng problema si Riao na dadalhin niya ito roon upang mag-sorry, ngunit tila sobrang traumatized ang dragon at nang marinig ang pangalan ni Riao ay nagmakaawa itong maglaro na lang sila, parang isang maliit na tuta. Samantala at sinamantala ng Shadow Demon ang sitwasyong ito upang kontrolin ang dakilang puti na dragon, nagalit ang dragon at sinimulan nitong atakihin si Ravenna ng totoo at sa takot, sumigaw si Ravenna na parang basurang papel at tinawag si Riao para tulungan siya. Sa loob ng 3 segundo ay biglang lumitaw si Riao na dumaan sa buong lungsod at tinabig ang dakilang puti na dragon gamit ang isang suntok. Napagtanto ng Shadow Demon na si Riao ang pinakamalakas na nilalang sa lungsod at nagdesisyong kontrolin siya sa halip. Patuloy nitong ginamit ang katawan ng dakilang puti na dragon upang makipaglaban kay Riao at magkaroon ng pisikal na ugnayan sa kanya upang makalipat ng katawan, matapos ang ilang minuto ng pagtanggap ng malupit na pagkatalo mula kay Riao sa wakas, nagawa nitong makapasok sa kanyang isipan. Ngunit nang sinubukan nitong sakupin ang isipan ni Riao gamit ang kanyang madilim na pananalita, tumambad ang isang mas malalim na kasamaan sa loob ni Riao at ang kasamaan na ito ay mabilis na nilamon ng Shadow Demon. Pinapaisip kung bakit ang ganoon kalakas na nilalang ay sumusunod lamang sa isang walang kwentang dragon tulad ni Ravenna. Habang nilalamon ng madilim na bahagi ni Riao ang Shadow Demon, naalala niya ang nakaraan kung saan nawala ang kanyang mga magulang at habang nasa barko, napadpad sila sa isang bagyo at inatake ng mga halimaw at ang kanyang ama ay nag-alay ng buhay upang iligtas ang iba ngunit naiwan siyang mag-isa. Sa labas ay nilapitan ni Ravenna si Riao na tahimik pagkatapos ng laban at sinabi niya na dapat silang humingi ng paumanhin sa dakilang puti na dragon sa pagiging masyadong marahas dito. Biglang sumigaw si Riao at isang malakas na enerhiya ang bumabalot sa paligid na lumikha ng napakalaking hukay. Lumipad siya sa himpapawid at nagsimulang magbago sa anyo ng isang demonyong dragon na walang kontrol sa kanyang kapangyarihan. Dumating si Alliant sa lungsod ng Thin at sinabi na ito mismo ang kinatatakutan ko. Niligtas ni Alliant ang Water Saintess at si Ravenna na parehong natakot tulad ng mga basang sisiw at pati na rin ang mga tao ng lungsod na muntik ng mapulbos. Ipinaliwanag ni Alliant na masyadong malakas ang mahiwagang enerhiya ni Riao para sa kanyang katawan, at ito ang dahilan kung bakit nanatiling nakasil ang karamihan ng kanyang kapangyarihan, ngunit kapag nawala ang selyo ay mawawala siya sa sarili at magiging isang halimaw na sisire sa lahat ng kanyang madadaanan. Biglang nagsalita si Riao na sinasabing dapat pagbayaran ng Water Saintess ang kawalang-galang niya sa dakilang masamang dragon gamit ang kanyang buhay. Agad itong kinumpirma ni Ravenna at binanggit na oo at tunog Riao nga iyon, na lalong nagpadagdag ng takot sa Water Saintess na naging literal na isang basang tubig. Samantala ay naghanda si Alliant upang labanan si Riao gamit ang kanyang espada, ngunit matapos suriin ang sitwasyon at sinabi niya sa lahat na tumakbo at siya mismo ay sumunod sa kanyang payo at nabahala si Ravenna at sinabing dapat may magawa silang paraan, ngunit tinanong siya ni Alliant kung bakit siya nag-aalala na gayong gusto naman niyang mapapalayas si Riao noon pa. Napaisip si Ravenna ngunit biglang napuno ng mga alaala ang kanyang isipan na mga sandaling pinagsamahan nila ni Riao.
sa wakas ay nagdesisyon siyang dalhin si Riao pabalik sa kanyang tamang diwa at sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon siya ng lakas ng loob at tumakbo patungo kay Riao at sa gitna ng laban, naghagis si Riao ng isang napakalaking bola ng enerhiya kay Ravenna. Tinangka niyang itulak ito ngunit natabig siya ng lakas nito at ilang sandali ang lumipas ay nagising siya habang tinatawag ni Alliant ang kanyang pangalan, na sinabing mayroon siyang plano at pinasalamatan ni Ravenna si Alliant sa pagiging maaasahan, ngunit biglang dinala ni Alliant ang kanyang buntot at ginamit siya bilang kalasag upang gawing shield sa mga sumunod na atake ni Riao. Ipinaliwanag niya na kahit nawala na sa tamang isip si Riao at naniniwala pa rin itong ang dakilang masamang dragon ay hindi dapat mabastos, kaya hindi siya sinasaktan ng mga atake nito at bagamat natuwa si Ravenna na hindi siya nasasaktan, hiniling niyang huwag na siyang gamitin bilang kalasag at sinabi na kailangan pa rin nilang ibalik si Riao sa normal. Nagkaroon si Alliant ng bagong plano na ipasok si Ravenna sa malapitang pisikal na ugnayan kay Riao upang maibalik ito sa tamang diwa. Hinawakan niya si Ravenna sa buntot at itinapon patungo kay Riao kaso tinamaan siya ng malakas na hininga ng bawang mula sa atake nito. Sinabi ni Alliant na baka wala na silang ibang opsyon kundi isakripisyo ang Water Saintess. Kaso tumutol ito at nag-transform sa estilo ng isang JoJo character at tinutulan ang plano, samantala nagsimula ng maging permanente ang pagbabago ni Riao sa anyong dragon na ikinabahala ng lahat, sa wakas ay nagdesisyon si Ravenna at sinabing may plano siya. Pinakiusapan niya ang Water Saintess na muling sipsipin ang mahiwagang potion mula sa kanyang katawan upang maibalik siya sa kanyang orihinal na laki. Habang pinipigilan ni Alliant si Riao gamit ang kanyang kahusayan sa espada, nagtipon ng napakalaking enerhiya si Riao at inihagis ito kay Alliant. Ngunit biglang lumipad si Ravenna gamit ang anino sa kanyang mga kuko at isang alay mula sa Diyos ng Pangangaso at napigilan ang atake ni Riao. Sa sandaling iyon ay bumalik ang alaala ni Riao tungkol sa kanyang nakaraan at ang pagkawala ng kanyang mga magulang at ang mga huling salita ng kanyang ama, na nagsabing naniniwala siya sa kanya. Sa kabila ng lahat ng hamon ay naniniwala itong malalampasan niya ang mga ito bilang kanyang anak, sa totoong mundo ay bumalik si Riao sa kanyang tamang diwa at nagising sa mga kuko ni Ravenna. Sinabi ni Ravenna sa kanya na masyado siyang pabeya ngayong araw at oras na upang humingi ng tawad sa lahat. Nang makita ang pinsala sa paligid ay sumang-ayon si Riao at naglakad upang makipagkita sa Water Saintess at kay Alliant. Ipinahayag ng Water Saintess na hindi nasira ang lungsod at tuloy pa rin ang festival. Sinang-ayunan ito ni Alliant na nagsabing hindi rin siya makakabalik sa kanyang lungsod bago magtakip silim.